Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pasasalamat sa jowa mo na maingat. Sana all maingat ang jowa. Isa raw sa sign kung maingat ba ang iyong jowa ay kapag nasa kalsada kayo habang naglalakad. Tapos, halimbawa, pasalubong kayo sa mga kotse. Ang gagawin niya, hihilain kanya pakaliwa o pakanan para lang hindi ka masagasaan. Oh, sweet naman. Tapos siya yung nasagasaan. Konsensya mo naman, di ba? Ay nako, at sa usapin nga na to mga yes friend, ating bibigyang pansin at appreciation yung mga yes friend natin na nasa isang relasyon kung saan sila ay talaga namang nagbibigay ng taus-pusong dedikasyon, pagmamahal, pagmamalasakit, pag-aalaga at pagkalinga sa kanilang jowa. O diba, ang sarap pakinggan, although may mga magsasabi for sure na diba normal lang naman yun, diba bare minimum nga yun. Diba normal at dapat lang naman talaga na ganun ang jowa mo or ganun ka sa jowa? Well, yes. But still, kailan ka huling nagpasalamat sa kanya? Kailan mo huling naalala na na-appreciate mo siya? Kasi baka naman sa sobrang expectations mo na dapat lang naman at ganyan ng trato sa'yo, nakakalimutan mo na pasalamatan siya kahit papano. Yes, knowing na ganyan yung partner mo, ikaw ba ganyan ka sa kanya? Nare-reciprocate mo ba yung mga bagay na ginagawa niya? Kasi kung hindi, kahit papano, di ba, maging grateful ka man lang sana. Alam mo, habang tumatagal ang isang relasyon, doon mo malalaman kung minamahal mo pa rin ba yung kaparehong tao na minahal mo noon? Meaning, yung version ba niya nung una mo siyang nakilala ay ganun pa rin hanggang sa ngayon na kayo ay magkasama or nagbago na siya? Diyan magkakaalaman eh. Kasi may mga tao na sa umpisa ang galing-galing. Bidang-bida, maalaga, makalinga, nakulang na lang gawin kang charity case, di ba? Pero paglaon, wala na. Nakalimutan niya na yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Mga bagay na ginagawa niya na sa umpisa lang pala niya kaya. Kasi nga, lumabas na yung totoo niyang kulay. Kasi nga, bumalik na siya sa comfort zone niya. So again, this is the time to appreciate those people who are consistent. Mula noon hanggang ngayon, mabuti, maayos yung pagtrato niya sa inyong relasyon at sa iyo mismo bilang karelasyon niya. At habang tumatanda tayo, marirealize din natin na hindi naman talaga lahat ng tao ay binibigyan ng partner, ng jowa, ng asawa na maalaga, na makalinga, na hindi ka pababayaan. Sa kasamaang palad, may mga kakilala tayo na hindi ganon. 'Di ba? Kahit pasabihin natin ng paulit-ulit na dapat ganon, dapat ganyan, dapat ganito sa relasyon. But again, sad to say, hindi lahat nabibiyayaan ng ganyang klase ng jowa or karelasyon. Kaya kung may mga tao sa buhay mo na kahit pagod din siya sa sarili niyang problema, mapakaibigan man yan, 'di ba? Pamilya, especially jowa, yun yung pinag-uusapan natin. Pero nagagawa pa rin niyang mag-effort. Nagagawa pa rin niyang magsakripisyo ng sarili niyang oras, ng sarili niyang kaligayahan, ng sarili niyang kakayahan para sa sarili mong kapakanan. Diba? Ang swerte mo. Sobrang swerte mo na. Huwag mo nang pababayaan yan. Huwag mo nang iiwan yan. Sinasabi ko sa'yo, akin na yan. Aangkinin ko talaga. Kukup-kupin ko yan ng buong kalingat pagmamahal. Kasi yung iba dyan, di ba? Kapag may problema ka, ang sasabihin lang sa'yo ng partner mo,
Kaya mo yan, huwag kang susuko, okay lang yan. O di naman kaya pag meron kang rants, di ba meron kang mga kwento na, bawa, ang pangit ng araw na to para sa akin, nakakainis yung mga katrabaho ko, nakakainis yung ganyan ganito, tas ang sasabihin lang sa'yo, hayaan mo na. Di ba? Walang kwenta na. Wala man lang malasakit, ay, wala man lang sabihin na, saan yun, turo mo sa akin, susugurin ko yon. Yung tipong kahit na alam mong hindi naman totoo, na hindi niya aawayin, hindi niya susugudin, at least nandun yung feeling, di ba, na, ay, concerned siya sa akin. Kandaan niya akong ipagtanggol. Di ba? Hindi kagaya nung iba dyan na, hayaan mo na, kalimutan mo na yan, ano ka ba, ito naman, napakababaw mo naman. Walang kwenta. But still, you have that person. Lucky for you, di ba, na nakikita lahat ng lungkot sa'yo, lahat ng pinagdadaanan mo, at alam niya kung paano kanya sasaluhin, alam niya kung paano ka pasasayahin. Although, hindi siya perfecto, although, hindi siya ang pinaka-best para sa mundo, or para sa'yo, rather, but still, ramdam mo pa rin yung pagmamahal na meron siya para sa'yo. Yung handa niyang ialay yung buhay niya para sa'yo. Yung ganong levels, di ba? Parang lapu-lapu yan. O sa Rizal ka, girl. Di ba? Yung nagpapakabayani siya sa pagmamahal niya na meron siya para sa'yo. Yun yung bagay or yun yung klase ng pagmamahal na hindi mo basta-basta makikita sa kahit saan dito sa mundo. Mahirap nang hanapin yan sa ngayon. Kaya again, kung meron ka niyan, lagi mo siyang ingatan. Huwag mong kalimutan na i-reciprocate yung pagmamahal na meron siya para sa'yo. Hindi dahil ginagawang kanya ng pabor, hindi dahil gusto mo lang ibalik, kundi dahil deserve niya rin mahalin ng ganong klaseng paraan. Diba? Bihira yan eh. Yung kahit hindi ka humingi ng lambing, kusa niyang ikikis-kiss sa'yo yung ano niya. O diba, kung sa'yo ididikit sa'yo yung ano niya, tas mararamdam mo, sabi mo, oh, sarap naman yan. Landi. Hindi, yung palad niya, diba, kusa niyang ikikis-kiss sa mukha mo, para maramdaman mo yung presensya niya, na nandyan siya, hindi ka nag-iisa, ganon. At aminin natin, no, sobrang sarap sa pakiramdam nung may ganyang klase ng tao sa buhay. Yung handa kang samahan sa araw-araw, yung kahit sa mga panahon na sumusuko ka na, kahit sa sarili mo ayaw mo na, wala ka ng pag-asa, pero siya nandyan pa rin, naniniwala sa'yo at umaasa na makaka-recover ka. Naniniwala pa rin sa'yo na kayang-kaya mo pa. Naniniwala pa rin na ikaw ay mahalaga, kamahal-mahal ka. Yan, di ba? Kaya ibang klase yung ganyang klase ng pagmamahal, no? Yung taong kahit meron siyang sariling pagod, yung taong kahit nakakairita ka na, kahit nakakawala ka na ng gana, kahit na ang hirap-hirap mo nang intindihin, ay nananatili pa rin. Kaya kung may jowa ka, asawa, or partner ka na may malasakit sa'yo, overall, hindi lang pagmamahal. Diba? Malasakit is deeper than pagmamahal. Yun para sa akin, yung talagang nararamdaman din niya yung nararamdaman mo. Yun, malasakit. Kung ano yung hinanakit mo, hinanakit niya rin. Mas malalim sa pagmamahal. Huwag mong sanayin yung sarili mong isipin na normal lang yan. Kasi hindi yan normal, girl. Kuya, hindi yan normal. Bihira yan. Although, yes, it is a requirement for someone kapag magmamahal ka at magkukumit ka ng sarili mo. Pero sa panahon ngayon, hindi na yan normal. Kakaiba na yan. At marami ang nangangarap ng ganyan, di ba? Hindi lahat ng tao may ganyan kabusilak na puso para ibigay sa'yo yung buhay niya. Para ialay sa'yo yung mga bagay na kaya niya. So bottom line, mahalin nyo ang isa't isa. Imbes na magreklamo ka sa mga pagkakamali at pagkukulang niya, magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa mga bagay na patuloy niyang ginagawa para sa sarili mong kapakanan, para sa benepisyo mo, para yung pabor laging nasa iyo, di ba? Magpasalamat ka, be grateful. Dahil again, for the nth time, sasabihin ko sa iyo na sa panahon ngayon, sobrang bihira makakita ng isang taong hindi ka iiwan.
Kapag kahit ikaw mismo sa sarili mo ay nahihirapan ng intindihin yung pinagdadaanan mo, maging yung ugali mo. And again, kung meron ka niyan, pagkaingatan mo. Kasi ang tunay na malasakit, hindi yan nabibili, hindi yan napipilit, hindi yan napupulot. At lalong hindi yan madaling hanapin. Kasi kung madali lang yan, di sana meron din kami yan, di ba? Naiinggit nga kami sa'yo. Sana all nga kami sa'yo eh. O, taas kami sa'yo actually. Bow down kami. Saan mo ba yan siya nabili? Pa-order naman. Oy, send link naman. Ay nako, well anyways mga yes friend, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, sobrang sarap magmahal, lalo na kapag alam mong binibigay mo ang lahat at yung pinagbibigyan mo ay na-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo. Kaya naman let's spread love. Gawin nating solid yung pagmamahal natin sa isa't isa at maging grateful tayo palagi sa partner na ipinagkaloob sa atin. Pero ito, alam kong mas magiging grateful ka dahil ito na ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad maswerteng mananalo para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Grabe yung transition. Bulabog. Aberya. Diba? Yung mga natutulog na yung mga papikit na parang, wah, ano yan? O, ito nga, yes, friend. Para sa'yo natutulog-tulog sa mga oras na ito, hindi mo ba alam na ang Yes FM at ang ACS Manufacturing Corporation ay namimigay araw-araw ng 500 pesos at hindi lang isang tao ang nananalo dahil 4 po ang araw-araw na nagkakamit ng ating papremyo. Kaya naman sumatotal 2,000 piso po ang ipinamimigay natin dito araw-araw. At eto nga sa programa ni Biboy Bibo, meron na namang nanalo. Kaya naman wag na nating patagalin to. Congratulations sa pagmumukha mo. Angelo Apolonio, congratulations sa ina ang 500 pesos para sa araw na ito. Ito ang huling 500 pesos sa araw na ito dahil yan sa programa ni Biboy Bibo. Kaya naman pasalamatan mo ako. Dali, mag-thank you ka sa akin. Di ba sabi ko kanina dapat grateful ka sa mga taong may malasakit sa'yo. O, pasalamatan mo. Ay, nako, entitled si Biboy, main character. Charot. O, Kuya Angelo, kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send sa akin ng iyong valid ID and of course, ng iyong GCash number para tuluyan mo nang makamit ang iyong 500 pesos handog sa iyo ng ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:42. Good night, BB.